person over voice. Tunog ng malakas na hampas ng hangin sa bintana ang gumising sa akin. Napabangon ako dulot ng matinding kaba sa takot na makita ang mga taong dumukot sa amin ni Miracle kanina lang. Mabilis na inalis ko ang kumot at sumilip ako sa bintana pero nagulat ako sa nasilayan ko na palubog na ang sikat ng araw, tanda na hapon na pala. Nilinga ko ang paligid mula sa mataas na bahagi ng bahay kung nasaan ako pero sigurado kung hindi ako pamilyar sa lugar na kinaroroonan ko. Abot-abot ang malakas na kaba na binuksan ko ang pintuan at laking pasasalamat ko na hindi ito nakalock gaya ng inaasahan ko. Walang ingay na bumaba ako sa magarang hagdan pero wala pa rin ako nakitang tao sa paligid. Nakapagtataka na nandito ako gayong kanina lamang ay dinukot ako ng mga armadong kalalakihan at walang pakialam na nasaktan ako at kinaladkad papasok sa isang malaking bahay kahit pakiramdam ko'y bibigay na ang katawan ko. Isang tao ang bumungad sa akin paghakbang ko. Nanlaki ang mga mata na napatingin ako sa kanya at bahagyang umatras matapos mapagtanto ko sino ang kasama ko dito. Joel? Tanging lumabas sa labi ko. Mas lalo ako natakot dahil alam ko na hindi rin ako ligtas kasama siya. Oo nga at masamang tao ang mga kumidnap sa akin pero isa din siyang walang hiya na nanakit sa akin at muntik na akong gawa ng masama. O buti naman gising ka na. Gigisingin na sana kita pero maigit bumaba ka na. Kamusta pakiramdam mo? Malumanay na tanong nito. Bakit ako nandito, Joel? Nasaan ako tanong lugar ito? Magkakasunod na tanong ko. Lalo akong naguluhan ng umiti ito. Mukhang siya na ulit si Joel na mabait at maalalahanin na dating boyfriend ko noong hindi ko pa siya nahuhuli na niloloko ako. I'm sorry. Hindi na kita hinintay na magising bago dalhin dito sa lugar ko saan ligtas ka. Kayo ng anak mo. Nawalan ka ng malay sa bahay kung saan nagkataon na nandoon din ako dahil may meeting ako kay Sir Fabio. Siyang may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko. Narinig ko ang balak niyang masama sa'yo at sa ipinagbubuntis mo, kaya hindi ko nasikmura na iwan ka doon. Itinakas kita sa tulong ng kaibigan ko at dinala dito sa isla para makalayo sa kanila at sa panganib na dala niya sa iyo. Namuo ang luha sa mga mata ko matapos sabihin ni Joel ang bagay na iyon. Nagtanim ako ng galit sa kanya dahil naloko niya ako at ginamit si Nicolo para makaganti sa kanya. Pero sa huli ako pa rin ang nasasaktan. Tapos heto siya sa harap ko na siya pa palang magliligtas sa amin ng mga anak ko. Sweetheart, I'm sorry. Alam ko nagalit ka sa akin at sa nangyari but believe me, wala akong intensyon na masama sa'yo at sa anak mo. Lalong bumalong ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung anong klase ng paglalaro ng tadhana sa buhay ko dahil, heto, nakawala ko kay Nicolo pero natagpuan ko naman si Joel. Tila ba sa kanilang dalawa na lang umiikot ang kapalaran ko at para lamang akong tuyong dahon na tinatangay ng hangin, papunta kung saan sa kanila. Please calm down. Hindi makabubuti sa anak mong umiyak ka ng ganyan. Mahinahon na sabi ni Joel na hinagod ang buhok ko at likod ko matapos na aluhin ako. Ang hirap lang ng sitwasyon ko. Pakiramdam ko'y wala akong matakbuhan na iba at very limited lamang ang lugar kung saan ako pwedeng pumunta. Wala akong nagawa at parang tuod na niyakap ni Joel ng mahigpit. I miss you, sweetheart. Kalimutan na natin kung ano man ang nangyari sa atin noon. Handa akong tanggapin ka kung ano ka ngayon at ang magiging anak mo. Nakasama lang kita ulit. Ganyan kita kamahal. Madamdami na bulong nito, sabay siksik ng mukha sa leeg ko. Kinilabutan ako. Wala na ang dating kilig at malakas na tibok ng puso ko para sa kanya sa tuwing gagawin ni Joel sa akin ang ganito noon. Walang-wala ang excitement na nararamdaman ko sa tuwing yakap ako ni Nicolo. Kahit pa nangyari iyon sa napakaikling panahon kumpara sa kung anong nararamdaman ko ngayon sa ginawa ni Joel. Pasensya na, Joel. Pwede mo ba akong bitawan na? Mahina ang tinig at garalgal na pakiusap ko. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari sa paligid ko pero malaki ang pasasalamat ko na nawala ako sa bahay na pinagdalhan sa akin ng mga lalaking dumukot sa akin. Dito kahit paano ipanatag ako sa ngayon. Hindi ko alam kung paano papakihirapan sa Joel pero nananalangin ako na sana'y maging maayos ang takbo ng isipan niya at huwag siyang gumawa ng bagay na ikapapahamak namin ng mga anak ko. Kumain ka na muna ng lumakas ka. Kailangan ng anak mo ng healthy na pagkain kaya huwag kang magpalipas ng gutom. Nakangiti na sabi ni Joel nang bitawan ako nito. Tumango ako at walang imik na sumunod sa kanya sa mesa. Tama siya, hindi ko dapat pabayaan ang sarili ko at kailangan kong kumain ng tama at dapat sa oras. Hapon na ngayon at wala pa akong tanghalian. Tanging almusal lang kanina ang kinain ko kaya mas dapat na kumain na talaga ako.
Maraming pagkain at may mga prutas sa mesa. Halatang nag-effort si Joel para lang maihanda mga nasa harap ko. Hindi ko alam kung anong hinahanap mong pagkain ngayong buntis ka pero nagluto ako ng mga paborito mo. Sabi nito na nakangiti at tila puno ng buhay ang kislap ng mga mata. Gusto mo ba ng kaldereta? Tanong pa ni Joel sabay abot ng ulam. Ayos na ako. Hindi mo ako kailangan na pagsalbihan. Joel, kaya ko ang sarili ko. Tipid at seryoso na sagot ko. Ayoko siyang bigyan ng pag-asa at impresyon na ayos lang ako. Na okay na sa akin ang mga nangyari dahil sa tuwing iisipin ko iyon ay nauuwi ako kay Nicolo at sa panloloko nito sa akin. Wala silang pinagkaiba ni Joel. Pinakitaan ako ng maganda at umasa ako sa kanila pero heto, pareho nila akong sinaktan ng todo at ang masaklap doon ay dahil hinayaan ko silang gawin ang bagay na iyon. Matapos sabihin ko ay hindi na muling kumibo pa si Joel. Siguro ramdam niya ang tensyon sa paligid namin dahil hindi na ako ang dating Kaylin, nabaw lang lagi at hinahayaan lang ang lahat. Now, natuto ako magsalita para sa sarili ko. Mas naging matatag ako dahil kailangan kong protektahan ang emosyon at puso ko, maging ang magiging mga anak ko. Tahimik na tinapos ko ang pagkain ko. Manakanak ang sumusulyap sa akin si Joel at ilang ulit na nagtangka na magbukas ng usapan pero naging tahimik lang ako kaya wala din napuntahan. Hanggang sa makatapos kami pareho at buhatin ko ang plato at baso na ginamit ko para dalhin sa lababo. Ako na dito. Magpahinga ka na. Hindi makabubuti sa iyong pagkilos dito kaya mas mabuti na maupo ka na lang doon sa sofa. Tumango ko't hindi na nagpumilit pa. Alam ko na para ito sa kabutihan ko kaya mas maigi na sumunod ako. Kani-kanina lang ay nag-bleeding ako. And I'm so thankful na walang masama nangyari sa mga anak ko dahil kapag nangyari iyon ay tuluyan ko ng hindi mapapatawad si Nicolo. Dahil abala si Joel at ayoko na nakamulagat lang sa sofa kaya lumabas ako ng bahay. Maaliwalas pa rin ang papalubog na liwanag ng araw at kalangitan. Tila ba nagsasabi na ito na ang bagong buhay para sa akin, sa amin ng mga anak ko. Nilibot ko ang paningin ko sa buhangin na nakitatayuan ko pero wala akong makitang iba. Walang hanggan ang tubig, dagat na nakikita ko. Malapit na magdilim pero tila panatag ang lahat lalo na at wala akong makitang kapitbahay o ibang tao na nandito kasama namin. Nilingon ko ang pinanggalingan ko na nasa likod ko. Mukhang malaki ang naipon ni Joel at nakapagpatayo siya ng ganito kaganda na bahay at may beach pa sa harap. Kahit ilang taon na ako magtrabaho, alam ko na hindi ko afford ang ganito kaya ayokong mangarap ng alam ko na imposible. Hinaplos ko na lang ang umbok na tiyan ko. Ngayon, nakaalis ako sa poder ni Nicolo. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat lalo na't buntis ako. Wala din akong trabaho at nasa liblib na lugar na ito. Sa totoo lang blanco ang isipan ko. Gusto ko mag-isip pero pakiramdam ko ay wala akong option. Ayokong panghinaan ng loob dahil heto't may mga anak ako na umaasa sa akin. Mahalaga ang kaligtasan nila kaya kahit na magtago ako dito habang buhay sa mga taong walang ibang gusto kundi kitli ng buhay namin ng mga anak ko, dahil konektado kami kay Nicolo ay gagawin ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako nandito pero masakit lang na kailangan namin pagdaanan ito habang si Nicolo ay nagsasaya kasama ang magandang babaeng karapat-dapat sa kanya. Hindi ko natuloy na mapigilan ang luhang mabilis na pumatak sa pisngi ko. Pakiramdam ko'y ang tanga-tanga ko kaya madali ako napaglaruan ng mga tao sa paligid ko. Naisip ko tuloy ang mga magulang ko kung kumusta na kaya sila. Kahit minsan kaya naisip nilang kalagayan ko habang malayo ako sa kanila. Naisip at naitanong ko ito dahil bilang ina, ang kapakanan ng mga anak ko ang tanging priority ko ngayon. Mas lalong nagtatanong ako sa sarili ko kung bakit nagawa ng mga magulang ko sa akin ang ganito. Gayong ngayon na isa na rin akong ina ay wala akong ibang hinangad, kundi ang maging mabuti sa mga anak ko. Siguro hindi kami pareho talaga ng mga magulang ko dahil hindi nila marahil naranasan ang abandonahin ng mga taong dapat na siyang magmahal sa kanila, gaya ko. Anak, pasensya na kayo. Hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay na maayos at normal dahil mag-isa lang ako at tatlo pa kayo. Natatakot ako pero promise, lalakasan ko ang loob ko. Magiging matatag ako para sa inyo. Love ko kayong tatlo. Mahinang bulong ko kasabay ng pagpatak ng mga luha sa mata ko habang panay ang haplos ko sa tiyan ko. Naramdaman ko ang biglang paggalaw ng kung ano sa sinapupunan ko at nasundan pa ito ng isa pa. Ito siguro ang sinasabi ng doktor na posibleng maramdaman ko kapag dumating ang araw na gumalaw na ang mga anak ko. Alam ko na second trimester pa lang ako at maaga pa para dito pero nakakatuwa na naranasan ko na nagparamdam sila kahit saglit lang na tila ba nauunawaan ang sinabi ko sa kanila.
Gusto ko tuloy sumigaw sa tuwa. Hinintay ko ulit ng ilang oras pero hindi na muling nangyari iyon. Sapat na sa akin iyon para lumakas ang loob ko. Kagat-labi na tumingin ako sa madilim na dagat na ngayon ko lang napansin. Masyado ako nag-isip kaya nabaliwala ko na gabi na pala. Sa pag-angat ng paningin ko, nakita ko si Joel na nasa likuran ko lang pala. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit sa akin at gaano na siya katagal doon pero isa lang ang alam ko. Narinig niya ang pag-iyak ko, maging ang bawat salitang binitawan ko. Ayoko magpaliwanag, lalong ayoko na tanungin niya ako kaya minabuti ko na tumayo at maglakad papunta sa bahay niya. Minsan mas mabuti na huwag magsalita at hayaan na lang ang lahat dahil hindi ganoong kabilis kalimutan ang nakaraan. Oo, siya ang nagligtas sa buhay ko at ng mga anak ko pero may bahagi ng puso ko ang hindi na siya kayang pagkatiwalaan pa. Hindi ko alam kung dulot ito ng naranasan ko kay Nicolo o epekto pa rin ng nakaraan namin ni Joel. Pero sa pagkakataon na ito, hindi niya ako masisisi. Nawalan ako ng tiwala sa lahat ng tao sa paligid ko at hindi siya naiiba doon. Sinaktan niya ako at nasa poder siya ng mga taong binalak na patayin ako nang dukutin ako. Kaya bakit ako magtitiwala sa kanya kung alam ko na sa huli may kakayahan siyang saktan akong muli? Nicholas Person Over Voice. Inuna na pinuntahan ko si Rogie dahil gising na ito. Bumakas ang labis na pagtataka at gulat sa mukha nito nang makita na nakagapos siya sa dungeon na dati ay mga traidor na tauhan at mga kalaban ko lamang ang siyang nakikinabang. Kung dati-rati ay siyang in charge pero ngayon ay baliktad. Nico, ano ibig sabihin nito? Kinakabahan na tanong ng magaling na tauhan ko. Hindi ako umimik habang inaayos isa-isa ang bala sa magazine na hawak ko. Tell me the truth, Rogie. Hindi ko na kailangan na tanungin ka. Sa ating dalawa ikaw ang dapat na magsalita. Seryoso at madilim ang mukha na sabi ko dito. Nico, wala akong maintindihan. Ang alam ko'y okay tayo. Napangisi ako ng nakakaloko matapos marinig ang pagtanggi nito. Dalhin mo si Miracle dito, Brian. Matigas na utos ko. Nico, anong gagawin mo? Anong binabalak mo? Huwag mo idamay si Miracle dito, please. Pakiusap nito pero bingi ako. Ikinabit ko ang magazine sa barin na hawak ko kaya lalong namutla si Rogie sa harapan ko. You know me very well, Rogie. Alam na alam mo kung paano ako magalit at kung ano ginagawa ko sa mga traidor na taong kagaya mo. Madilim ang muka at matalim ang mga mata na sabi ko dito. Namutla ito habang hindi makapagsalita. Alam ko na sa puntong ito'y alam na niya ang kahihinatnan niya sa mga kamay ko. Nico, pag-usapan natin ito. It's just a misunderstanding. Lahat ginawa ko para sa'yo. Magkapatid na ang turingan natin. Hindi kita magagawang traidorin. Hindi nito natapos ang sasabihin ng sunod-sunod na kinilabit ko ang gatilyo ng baril na hawak ko at pinutukan ng dalawang paa nito. Malakas na sigaw at namimilipit na si Rogie ang sumunod na eksena na nakita ko. Sa tingin mo ba, ay habang buhay mo ako maluloko at magiging tanga na magtitiwala sa'yo? Ha, Rogie? Alam ko katraidora na ginawa mo. Sa akin at sa organisasyon ko. Kung nakamamatay lamang ang matalim na mga mata ko, ay kanina pa ito bumulagta at walang hininga sa sahig na kinatatayuan niya. Masyado ka ng maraming nakulimbat sa akin. Dinoble cross mo ang bawat transaksyon at sinadya mong ilaglag para sa personal interest mo. Kaya laging nasasabat ng mga pulis ang shipment ko dahil ikaw mismo ang nagtitip. Sabihin mo, ano pa ang katraidora na ginawa mo sa akin, Rogie? Bulyaw ko dito. Nico, maawa ka. Please, pakinggan mo ako. Namimilipit sa sakit na pakiusap nito pero bingi ako. Tapos na ang araw na nakinig ako sa kanya at nagkaroon siya ng impluensya sa buhay ko. Ikaw mismo ang humukay na libingan mo, Rogie. Kita ko ang pagtalim ng mga mata nito pero dahil sa nakagapos siya ay wala siyang magawa kundi tiisin ang sakit na dulot ng mga tama ng bala sa paa nito. Nagtataka ka ba kung paano ko nalaman ang tungkol dito? Malademonyo, natanong ko. It's miracle. Sinabi niya lahat ng alam niya tungkol sa'yo at sa bawat katraidora na ginagawa mo sa likuran ko. Alam mo bakit? She's asking for money, protection, and status. Hindi ba gagawa ni Miracle sa akin yan? Nagsisinungaling ka, Nicolo! Sigaw nito, saka nginisian ako. Talaga? So nagsisinungaling sa Miracle na itinuro kanyang mastermind sa pagkamatay ng mami ko? Ganun ba, Rogie? Matigas na tanong ko. Napangisi ako sa pagkalito at takot na bumulatay sa mukha nito.
Napanood ko ang edited CCTV footage na nakuha ni Trix sa tauhan ko na tinakot ni Rogie kaya alam ko kung anong kademonyuhan ang ginawa niya sa aking ina. Nicolo, hindi ko sinasadya. Galit na galit sa tita at nagwawala kaya pilit ko siyang inaawat hanggang sa nahulog siya sa hagdan. Malakas na putok ang umalingaw-ngaw at bumaon mismo sa tuhod dito na inasinta ko ang bala ng M16 rifle na gamit ko. Wrong move, Rogie. Hindi ka na dapat nagsisinungaling pa dan, mas lalo ka lamang mahihirapan. You should know by now na hindi ako si Nicolo kung hindi ako mas demonyo pa sa'yo. Sabi ko sabay putok pa ng isa at tinamaan ang tuhod niya sa kaliwa. Alam ko na sa ginawa ko'y malulumpo ito dahil sigurado akong durog ang buto sa joint ng tuhod ni Rogie na binaril ko in a close shot range. Wala ko sinasanto. Lalong wala akong kinikilala oras na kinalaban na trinaydor ako. Boss, nandito na po sa Miracle. Anunsyo ng isa sa mga tauhan ko. Nilingon ko ang babaeng may kasalanan din sa akin. Nakagapos ang mga kamay at paa nito at may busal sa bibig. Itali niyo ng patiwari ka babaeng yan. Nagpumiglas ito matapos na marinig ang sinabi ko pero dahil nakabusal ang bibig nito ay tanging panay lamang ang iling at galaw ng ulo ni Miracle bilang protesta sa sinabi ko. Nicolo, pakawalan mo si Miracle. Ako na lang patayin mo. Wala siyang alam dito. Tinapunan ko lang ng masamang tingin si Rogie na alam kong matindi ang pagmamahal sa traidor na babaeng sumira ng magandang pagsasama namin ni Kaylin nang pinili niyang ibigay ito sa mga tauhan ni Fabio Sandoval. Isinusumpa ko na hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko malalaman kung nasaan ang asawa ko. Wala akong pakialam kung sino ang makakalaban o masasagasaan ko dahil ang tanging mahalaga lamang sa akin ay mahanap ko sila ng mga anak ko. Nicola, no! Sigaw ni Rogie na makitang inasinta ko sa Miracle ng baril na hawak ko. Isang tanong, isang sagot, Rogie. Nasaan ang asawa ko? Matigas na tanong ko habang punong-puno ng galit ang mga mata ko na nakatitig dito. I swear, hindi ko alam, Nicolo. Kahit patayin mo ako, wala akong kinalaman sa pagkawala niya. Oo, itinulak ko ang mommy mo sa hagdan pero nagsasabi ako ng totoo na hindi ako sangkot sa pagkakakidnap sa kanya. Malakas na sigaw nito. Please, walang alam sa Miracle dito. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ginawa ko. Puno ng takot na sigaw ni Rogie dahil alam niya ang sasapitin sa mga kamay ko ng babaeng mahal niya sa mga oras na ito. Siya ang saksi at nakakita kung gaano ko kalupit sa mga taong traidor sa akin kaya dapat lang talaga na matakot siya. Mukhang ikaw nagkakamali, Rogie. Ginagamit ka lang ni Miracle dahil sa sarili niyang interes. Anak siya ni Fabio Sandoval at siyang utak sa pagkakakidnap kay Kaylin. Kaya kung mahal mo ang buhay mo, huwag mong sayangin ang pagkakataon na sabihin sa akin kung nasa ng asawa ko. Naguguluhan na nagpalipat-lipat ng tingin si Rogie sa amin ni Miracle. Kahit duguan ang mga paa at binti na walang kakayahan na tumayo, ay nagpapakatatag ito para sa babaeng mahal na mahal niya, pero sa huli trinaydor siya. Tama, maranasan niya ngayon ang sakit ng kalabanin ng gamitin ang taong pinagkatiwalaan niya, dahil ganyan ang ginawa niya sa akin na buong buhay na nagtiwala sa kanya. Lumapit ako kay Miracle na nangihina dahil sa posisyon nito. Nakabitin itong patiwarik habang nakagapos ang mga kamay sa likuran. Nasaan ang asawa ko, Miracle? Wala akong takot na nakita sa mukha nito. Hindi siya natinag sa talim ng mga titig ko at maging ng mga pananalita ko. Mukhang kakaiba ang babaeng ito. Malayo sa mahinhin at mabait na laging nakangiti sa harap namin. Noon pa man ay wala na akong tuwala sa kanya. Pinaimbestigahan ko siya pero dahil tanga si Rogie ay hinarang niya ang lahat ng impormasyon na makarating sa akin, lalo na at siya mismo ang nag-imbestiga dito noon. Hindi na ako magtataka na magkasabwat silang dalawa dahil pareho naman silang halang ang bituka. Ayaw mo magsalita, Miracle? Naubusan na ng pasensya na tanong ko. Bakit ko sasabihin sa'yo kung sa huli papatayin mo rin ako? Isa pa, wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Nicolo! Sigaw nito. Hindi ako nakapagpigil at nasapa ko ito ng paulit-ulit. Panay ang sigaw at pagmamakaawa ni Rogie para sa buhay at kaligtasan ng girlfriend nito pero wala akong pakialam. Habang tumatagal ay nanganganib ang buhay ni Kaylin kaya bakit ko sasayangin na daanin sila sa mabuting usapan? Anong demand mo para sabihin sa akin ang totoo, Miracle? Walang emosyon na tanong ko dito matapos na lumayo ako ng konti para mapigilan na huwag mapatay ito. Ngayon, gamit ang mga kamay ko. Marry me, Nicolo, at makukuha mo ang mga anak mo. Seryoso na sagot dito. Miracle! Malakas na sigaw
Nang gulat na si Rogie at hindi makapaniwala sa sinabi ng girlfriend dito. I can be a mother to your children. I'm more capable to be your wife na kayang sabayan kang pamahalaan ng organisasyon. Hindi mo kailangan isang mahinang babae na walang muwang sa mundo ng mafia. Hindi na ako nagulat sa mga lumalabas sa bibig nito. Tipikal na mapaglaro at uso ang babae na kaharap ko gaya ng ama nito. Sige, kung yan ang gusto mo, pakakasalan kita. Pero sa isang kondisyon. Sabi ko at inutusan sa Trix na kalaga nito. She's wrong kung inaakala niyang nagtagumpay siya na gamitin ng mga anak ko para mapasunod ko. Matalino siya pero mas mautak ako. Tumawag ka ng judge, ngayon din Trix, at dalhin mo dito oro mismo. Walang emosyon na sagot ko. Lumapit si Miracle sa akin at malanding ipinulupod sa leeg ko ang braso nito. Sa kaakmang hahalikan ako sa labi pero umiwas ako. Panay ang mura at sigaw ni Rogie na sa tingin ko'y hindi na kinaya ang sakit mula sa mga tama ng baril na inabot niya sa akin. Kaya nawalan ito ng malay. He's weak. Nakangisi sinasabi pa ni Miracle na halatang walang kahit na anong awat pagmamahal sa lalaking handang ibigay ang buhay para lamang sa kaligtasan niya. I hate weak people, lalo na't wala akong nakikita na ambag sa organisasyon ko. Napangiti ito matapos marinig ang sinabi ko. That's why I know you need me, Nico. Wala pa siyang alam sa mga bagay na alam ko kaya hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko, ay titiisin ko mga oras na nakadikit sa akin ang demonyitang ito. Alam mo na malaki magiging pakinabang mo sa kasal na magaganap, Miracle. Kaya kong gumawa ng mga anak anytime na gustuhin ko pero mas malaki ang makukuha mo sa deal na ito. Aside sa pagbibigay impormasyon sa kung nasaan sila, anong kaya mong itapat sa pabor na ibibigay ko sa'yo? Tinignan ko ito gamit ang seryosong mga mata. Pinag-aaralan ko ang larong gusto nito kaya naisip ko ito. Sayong-sayo na ako, Nick. Magiging loyal ako sa'yo at mamahalin kita ng buo. Hindi ko kailangan ng pagmamahal, Miracle, dahil hindi doon umiikot ang buhay ko. I don't need your body dahil pinagsawaan ka na ni Roger at ayoko nang basta tira-tira lang. Kaya ko makakuha ng babae na gaya ni Kaylin kahit kailan ko gusto. Natigilan ito at naguluhan sa naririnig na sinasabi ko. Anong gusto mo kung ganoon, Nico? Naguguluhan na tanong nito. An agreement. Tapatan mo ng halaga na pabor na ibibigay ko. I changed my mind. Hindi ko na kailangan sa Kaylin at ang mga anak niya. Kung kaya man tapatan ng pera at yaman na maging koreksyon ni Mariel, pakakasalan kita. Imbes na siya. Seryoso na sagot ko. I have money and resources. Mas mayaman ako kaysa kay Mariel. Nakairap na sabi nito na halatang proud sa kung anong meron siya. Ngumisi ako na halatang nagustuhan ko ang naririnig na sinabi nito. And prove it. Patunayan mo na mas mayaman ka kay Mariel at higit sa lahat, kapakipakinabang ka sa akin. Tinalikuran ko ito matapos na sabihin iyon. Sinulyapan ko ang nagulat at naguguluhan ng mga tauhan ko sa pagbabago ng pasya na ginawa ko. Huwag na huwag niyong hahiang makatakas o makalabas yan. Dahil lahat kayo malilintikan sa akin. Utos ko, saka mabilis na naglakad para bumalik sa opisina ko. Wala pang alam si Miracle sa nangyari kay Mariela, kaya magagamit ko pa ang pagkakataon na ito para laruin ang baraha sa kamay ko. Alam ko na nagsasayang lang ako ng oras na i-torture ito kaya nakikipaglaro muna ako saglit hanggang sa siya na mismo ang humila palubog sa sarili niyang hukay. Boss, handa na po lahat. Sabi ng pumasok na tauhan ko. Ano po gagawin namin kay Roger? Malapit na po siyang maubusan ng dugo. Natigil ang sanay sasabihin nito nang titigan ko siya ng masama kaya tumahimik ito. Kapag namatay, alam mo na ang gagawin mo. Kailangan ko pa bang ipaalala at ulitin sa'yo? Madilim mamukha na sagot ko. Wala akong pakialam kung mamatay siya ngayon. Sa ginawa niya sa akin, lalo na sa nanay ko'y kulang pa ang buhay niya at kaluluwa na kabayaran sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Inaasahan ko na hindi magtatagal ang buhay nito at unti-unting malalagutan na ng hininga gaya ng gusto ko. Matapos barili ng mga paa at tuhod na alam kong dumurog at naghiwalay sa mga buto ni Rogie. Alam ko na malupit ang ginawa ko sa kanya pero ginusto ni Rogie na mangyari ito. Siya mismo ang naglagay sa sarili niya sa balag ng alanganin nang pinili niyang kalabanin ako. Malas niya kung mabubuhay pa siya dahil panigurado na baldado siya. Sa lakas ba naman ang kalibre ng baril na hawak ko ay walang magtatagal ang buhay, oras na tamaan ng bala nito. Lalo pa at close range ang distance na ginamit ko ito. Mabuti nga at hindi sumabog ang bahagi ng katawan niya na tinamaan ko. Walang emosyon na hinintay ko na lumipas ang oras at kunwari naghihintay ako sa George na magkakasal kuno sa amin ni Miracle.
Matalino ang babaeng kadil ko pero tuso ako. Higit pa sa inaasahan niya. Dalhin mo dito sa Miracle ngayon din. Mabilis na tumalikod ang tauhan ko at naiwan akong tahimik pero naglalaro ang utak ko. Pwede na natin simulan ang kasal. Nandito na ako. Sabi ni Miracle nang pumasok ito sa opisina ko. Nasaan ang judge na pinatawag mo, Nico? Sunulyapan ko ito pero hindi ito natinag. Alam mo ang demand ko. Kung gusto mo makinabang sa koneksyon at kapangyarihan ko, tapatan mo ng asset at yaman na meron ka. Sabi ko sabay abot ng papel na ginawa ko habang hinihintay sila. Tinaasan lang nito ako ng kilay at ang dokumento matapos na mabasa. Hindi pa ba sapat ang salita ko para maniwala ka? Tanong nito. Inisayan ko ito at matalim ang mga matang talitigan sa Miracle. Sa mundo ginagalawan ko, dapat ay alam mo na hindi sapat ang salita kumpara sa katibayan na hinahanap ko. Now, tapusin na natin ito. Ipakita mo ang yaman at ari-arian mo ngayon din. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sasagot sana ito nang tumunog ang cellphone ko. Ipinakita ko sa kanya kung sino ang nasa screen na caller ko ayon na rin sa plano ko. Yes, Maria? What do you want, sweetheart? Kunwari tanong ko dahil si Brian ang nasa kabilang linya na inutusan kong tawagan ako. Hold on, pupunta na ako. Sabi ko sabay baba ng cellphone na hawak ko. I guess, hindi ka seryoso. I changed my mind. Mas mabuti na doon na ako sa sigurado at si Mariel iyon. Seryoso na sabi ko sa kakmang tatalikuran nito. Nico, sandali! Tiningnan ko lang ang kamay nitong nakahawak sa braso ko sa kaiwinasiwas. Sinasayang mong oras at panahon ko. Maging ang tsansa mo. Wala akong pakialam sa babaeng ginamit mo para pakasalan ka dahil nagsawa na ako sa kanya. Besides, mas maganda si Mariel. Mayaman at matalino. Tinungo ko ang pintuan at nagbilang ng 3 segundo. Tama nga ang assessment ko na habulin ako nito gaya ng plano ko. Alright! Ibibigay ko ang lahat ng detalye. Huwag ka lang pumunta kay Mariel. Good choice. Sige, simulan na natin. Sabi ko sabay lapag ng dokumento sa harap nito. Isulat mo lahat dyan and sign it. Utos ko na agad naman itong sinunod at nagmamadali na nagsulat ng mga impormasyon na kailangan ko. Siguraduhin mo na sapat at kumpleto iyan dahil oras na kulang ang estimate ng asset mo. Ay, huwag ka nang umasa na matutuloy ang kasal na gusto mo. Here. Iniabot nito sa akin ang hawak na dokumento. Just wait for 2 hours. Let me verify this. Oras na totoo mga ito at sapat ang yaman mo. Qualified ka na maging asawa ko. Paano ko makakasiguro na tutupad ka sa kasunduan, Nico? Nasa mata nito ang pagdududa. Simple lang. Tama ka. Sa mundong ginagalawa natin, hindi ko kailangan na mahina. Masyado ka mautak at madiskarte which is malaki magiging pakinabang ko sa iyo sa may iaambag mo sa organisasyon. Tama ka, Nick. Kahit noon pa na hindi pa ako asawa mo, ay katulong mo na akong patungbahin ng mga kalaban mo. Proud na sagot nito. Really? Sounds interesting. Kibit balikat na sagot ko sabay lapit sa minibar ng opisina ko kung saan nakahilera ang mga alak na dati ay malimit kong inumin sa tuwing nandito ako. Pero nakalimutan ko pansamantala dahil ayaw na ayaw ni Kaylee ng amoy ng mga ito. Anong ginawa mo? Kunwari interesado na tanong ko. Napalunok ito at mukhang kinabahan kaya kailangan na gamitin ko ang charm ko. Simple. Naligpit ko ang taong banta sa posisyon mo. Nakangiti na sagot nito. Care to share? Sabi ko sabay abot sa baso ng alak na hawak ko dito. I killed and poisoned the person na nagbabalak na gawan ka ng sagabal at hadlang sa posisyon mo. Napaisip ako. Wala akong kilalang mga kalaban ko na namatay dahil sa lason, except my dad. Lihim na kumuyom ang palad ko sa galit sa napagtanto ko. Nandito na siya sa bahay ko. Labas-basok ng mga panahon na namatay ang tatay ko. Dulot ng laso na itinanggi ni Sydney pero dahil nahuli ko siyang espiya ni Juan Alcobar at babae ng aking ama na araw-araw ay kasama nito sa kama, ay siyang napagbintangan ko. Kunti pa, Nicolo. Pigil ko sa sarili. I'm not used to hold my temper like this dahil I used not to care of anyone except kay Kaylin at sa mga anak ko. Pero para sa kanila gagawin ko ito dahil sa nakikita ko sa ugali at kilos nito. Ang determinasyon na makuha ako. Tuso ang babaeng kasama ko kaya kahit patayin ko pa ito ay kaya nitong itago ang kung nasaan ang babaeng mahal na mahal ko. Nakuhanan ko ng picture mga address na inilagay nito kaya mabilis na naipadala ko sa special team na naghihintay lamang ng utos ko para kumilos at suyuri ng mga address na isinulat nito. May chopper na akong nakaantabay para sa properties na Miracle na nasa malayong lugar. By now,
Gumagalaw na sila para puntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas para tingnan kung isa sa mga properties na isinulat nito nakatago si Kaylin. Magaling kung ganoon. Kung sana matagal mo na sinabi sa akin, noon pa sana tayo nagpakasal. Talaga, Nicolo? Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Malakas na sabi nito sabay tayo at yakap sa akin. Nandidira ako sa babaeng ito pero tiis lang. Konting pasakali at sakay pa sa mga kasinungalingan niya. Akala ko kasi hindi mo ako mapapansin eh. Ginamit ko si Roger para manatili ako nandito kasama ka habang tinatanaw mula sa malayo. I'm so happy na sa wakas na yakap kita ng ganito. Hinawakan ko ito sa balikat at inilayo sa katawan ko. Kundi na lang kasi sasabog na ako at baka mapatay ko babaeng ito without knowing kung nasaan nga ba si Kaylin. Magpahinga ka na. Masyado ka ng stress today. May mga sugat at pasaka na kailangan gamutin. Ayoko ng pangit na asawa. Nakangiti at masaya itong tumango, tanda ng pagsang-ayon sa sinabi ko. Hinawakan ko ang braso nito na mahigpit at dinala sa silid kung saan puno ng spy camera. Nilako mula sa labas ang kwarto nito nang makapasok ito. Kita ko kung paano ito nagsaya at nagtatalon pa sa kama. Sige, magsaya ka. Konti na lang natitira sa buhay mo dahil oras na mahanap ko si Kaylin ay katapusan mo na dito sa mundo.